Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang talagang ginawa nga na hindi maganda kay Nanay Alvi Vergara na hanggang ngayon ay sinasabi nga ni Franz Ruiz na ito na kasalanan lahat ni Nanay Alvi Vergara ang nangyari sa kanya. Kaya naman hindi nakapagtimpi si Senador Jinggoy Estrada at Senador Tolentino at Rafi Tulfo na talagang hindi nga pababayaan si Nanay Alvi Vergara sa kamay na pamilya Ruiz na ito at handa silang ipakulong at kasuhan ang pamilya Ruiz na ito gaya lamang ng ginawa ni Senador Jinggoy Estrada na patong-patong ang isasampa sa pamilya Ruiz na ito dahil nga sa ginawang kabalbalan kay Nanay Alvi Vergara na dito naman nagalit ang maraming netizen at kinamumuhian nga ang pamilya Ruiz na ito. Banat nga ng maraming netizen, walang puso at konsensya ang ganitong amo. Dapat lang makulong at huwag piyansahin dahil habang buhay nang dadalhin ni Nanay Alvi ang ginawa nilang kalupitan. Kung naging honest lang itong mga Ruiz sa kanilang kasambahay, di sana umabot sa ganito. Ngayon lang ako naniniwala na ang kalupitan talagang magdudulot ng hindi magandang resulta. Thank you, Senators, for everything that you done for Nanay Alvi's justice. Thank you to all of you, the doctors and judge. God bless you all. Well mga kaibigan, panoorin nga natin ang buong detalye at ipakita nga natin ang matinding suporta kay Nanay Alvi Vergara at huwag kalimutan, i-click ang subscribe button at i-share na din. Sinumpa ang salaysay ni Maria P. Guillermo Villar ay nagpapatunay na siya ay dinala sa Batangas City at sa Batangas City hindi naman siya nadala sa ospital. Bagkus ay siya pa ay napatigil doon sa bahay ng anak ni Mrs. Ruiz kung saan siya tumigil ng mahigit isang buwan at kung saan siya ay nagtrabaho din bilang kasambahay. At sa ngayon kay State Prosecutor Padulyon ay maaaring i-consider ito bahagi ng isang continuing offense na nagsimula sa Mamburao papunta po sa Batangas City, although pwede ring separate offense. Sa susunod pong pagdinig, unless may tanong pa gusto ko pong makapagtanong yung mga wala rito, si Senator Tulfo at si Senator Padilla na kanina pa nagsasabi na hahabol pero medyo matagal-tagal na. May mga hearing pa ho ngayon na padating, ay pinapakiusap po natin na sana yung pakiusap ni Senator Estrada, makasama rito yung si Dodong at si Jerlyn Garcia na kumupkop ng huli kay LB. At tatawagin din natin sa pagkakataong yon si Baby Lou at saka si Gloria. Ang bago siguro magtapos si Senator Estrada, tanungin natin itong Dole, ano naman ang ginagawa ng Department of Labor and Employment tungkol sa kasong ito at kung paano sila makikibahagi dito. Yusek Benjo Benavides, ikaw naman, magandang tanghali. Magandang tanghali po. Alinsunod po dun sa mga umiiral na patakaran, kami po, ang DOL po ay nakipag-ugnayan na sa pamilya ni Ginang LB para po habulin yung mga labor-related claims. At para po mabigyan po sila ng kaunting kapital para makapagsimula ng isang negosyo. With respect po dun sa labor-related claims, nakausap na po ng aming kawani sa Batangas City. Totoo po na ang workplace po niya ay dun po sa ibang region. Pero kami po ay, ang rules po namin kung saan po naka-reside yung isang manggagawa, pwede po namin iproseso yung kanyang mga claims. Kailangan lang po namin ng konting detalye, katulad nung kailan ba talaga siya nagsimulang magtrabaho, siya ba talaga ay pinasahod o hindi. Sa mga pagkakataong meron pong factual issue kung nagbayad o hindi, ang ating pong patakaran ay ang burden of proof po ay nasa employer. Kailangan po magsumite ng convincing evidence ang isang employer para magpatotoo na talagang binabayaran po
ang isang manggagawa, hindi lang po ang isang kasambahay. Interestingly, Mr. Chair, si Ginang LB po ay hindi lamang maituturing na isang kasambahay sapagkat siya po ay pinagtrabaho sa isang industrial na undertaking. Sa makatubid po, Mr. Chair, ang kanya pong applicable... Paano industrial? Ano po, mayroon po kasi tayong tinatawag na wage rate para sa mga kasambahay. Meron din po tayong tinatawag na wage rate para po sa mga manggagawa na ini-employ po sa isang retail establishment, sa manufacturing establishment. Sa pagkakataon pong ito, at base na rin po sa provision po ng batas, si Ginang LB po ay hindi lamang po pinagtrabaho bilang isang kasambahay, kundi bilang isang manggagawa doon po sa sari-sari store nung pamilyang Ruiz. Dahil po doon, ang applicable wage rate po ay hindi po yung wage rate ng isang kasambahay na mas mababa, kundi po yung applicable minimum wage rate po ng isang kumpanya o ng isang negosyo, maliit man o malaki, base po sa umiiral na wage rate order ng Region 4B. Yun lamang po, Mr. Chair. So, narinig niyo po yun na kasi nagtrabaho sa gasolinahan, hindi naman siguro sa gasolinahan, sa tindahan, doon sa karnihan, doon sa grocery, kaya iba daw yung sweldo. Matanong ko, kayo nang tanungin ko, Mrs. Garcia Ruiz, meron ba hong employment contract? Wala po, Your Honor. At saka hindi po Wala. nagtrabaho ang Ate LB sa may karnihan, hindi rin nagtrabaho sa tindahan. Isang araw lang po yun yung bagong pasok niya po, Your Honor, na sabi ko, tignan ko kung saan siya, kung marunong siya magtinda. Isang araw lang po yun ng August 11, 2019 sa loob ng palengke. Pero sinulduhan ko po yun siya, yung isang araw na yun, tapos continuous na po siya sa kusina. Po sa Talipapa, hindi ba maraming beses daw yun? Nasa karsada pa kayo, sa inyo na nanggaling yon. Ay yung tiyanggian po ng 2020 ng January hanggang March po kasi sarado na po ang tiyanggian sa kalsada. Tagahatid lang po yan sir ng mga ulam doon kasi may mga boy po kaming mga kasama, Your Honor, at saka mga pagkain, Your Honor. Manang LB, tama ba yun? Sa bahay ka lang daw, hindi ka sa tindahan? Tagahatid Beses lang na? po. Tagahatid ka lang daw? Hindi po, minsan po pinatitigil po ko doon sa Tianggian. Sabi niya, dito ka lang muna at para may kasama kami. Sabihin, ilang beses yon? Pag araw po ng Biyernes, tuwing Biyernes po, pag Tianggian, Gano'ng katagal yon? 8 oras? 8 hours? parang hanggang tanghali po kami doon eh. Simula madaling araw. Opo, So tuwing Biyernes, ikaw ay nasa Tianggian. opo, sinasama nila po ako minsan. Yung Lunes, Martes, Linggo, Sabado, Andun lang po ako sa loob ng tindahan, sa may kusina. Tinipirmi na nila ako. Sa tindahan, nagtitinda ka? Minsan po, pinapatulong po nila ako doon. Sa kusina, nagluluto ka? Minsan po, no, Bakit? Meron bang karinderya? Meron bang restaurant na maliit? wala po. O, Yung ang niluluto, yung pangkain nyo. Opo, yung mga pagkain namin. Hindi binebenta. Pa, Hindi binebenta. pinapaluto lang po sa amin, sa akin Hindi, po yung minsan. niluluto nyo, hindi paninda. Minsan po, yung po galing sa tindahan. Doon kami kumukuha sa tindahan. Hindi ho, yung inyong niluluto ay binebenta ba sa mga ibang tao? May karinderya? Hindi po. Pagkain nyo lang. Opo. Ayo. Pero ikaw, may kontrata ka bang pinirmahan? O ikaw pumasok bilang kasambahay ba? O kung ano, may kontrata ba? O wala na? Wala po. Sabi po sa akin, doon ka muna lang sa kusina muna. Pag wala ka nang ginagawa sa kusina, pwede ka tumulong dito sa tindahan. Yusek Benjo, so did they violate the Batas Kasambahay referring to these spouses? Yes, based on the narration of facts in this committee, yes, Mr. Chair. All right. Dapat malaman ng mga abogado niya ito. Ginang Franz, pinagamot niyo ba siya dati noong 2019, 2020, 2021, 2022? 2019, hindi po, Your Honor. Bakit? Kasi po Bakit hanggang ngayon lang 2023 siya balak ipagamot? siya po nagsabi sa akin, Your Honor, nung paalis po ako, sabi niya, ate, ipa-check up mo na lang ako at ipagamot mo ako para gusto ko uli magtrabaho. Yung po sabi niya sa akin, Your Honor, ay sige kako at luluwas kami bukas, Your Honor, kako po.
E di sabay ka na sa amin, sabi ko po, nung nag-deliver naman kami, sadya talaga na ano din at hindi kami nakasingil ng sibuyas, iniwan lang po namin sa Balintawak ang sibuyas, hindi rin po kami nabayadan. Pero ang sabi, teka, with the permission of Yeah, yeah. Estrada, sinakay daw sa truck ng sibuyas, wala naman siyang kasama. Mayroon po, Your Honor, yung kasama niya, kasi doon po sa unahan, Your Honor, Sabi nyo kasi sasamahan nyo. Sinamahan nyo sa truck ng sibuyas? magkakasama po kami, Your Honor, na lumuwas. Opo, Sinamahan mo ba sa truck ng sibuyas si Aling LB? magkakasama po kami. Pero doon nga lang po kami sa unahan banda kasi puno po. May kasama siya sa likod yung isang boy namin. Pero po ang biyahe ng mula sa amin hanggang sa pier po, wala pa pong 30 minutes. Tapos sa barko po, open po yun. Pwede silang bumaba, pwede silang gumala, pwede silang umakyat sa taas. Masyado makakagala kasi bulag na nga eh. May kasama po siya, Your Honor, yung isang boy po namin. Sabi nila, dito na lang kami ate, upo na lang kami dito. Pero nakataas po yun. Tapos pagdating po sa Batangas, Your Honor, kunting oras lang din po, apartment na rin po ng anak ko, tinitirhan na din po. No further questions, Mr. Chair. It's due The to the committee has lateness of the considered- hour, and I urge this committee under your stewardship to conduct another hearing together with the presence of, if we can invite Dodong. Dodong, Committee Secretary, you're directed to secure the attendance of J.R. Dimines, Dodong, as well as the person named as JM and Patrick. Try to secure their last names. We can dispense with the presence during the next hearing. We can dispense with the presence of the other doctors here. We can just probably have one representative coming from the medical profession. Opta siguro, Opta. O, kayo na lang po ang pumili. Muna nagugutom si Doktora Yung Opta. Opta, nandiyan naman yung pagkain nyo. Nandiyan naman yung pagkain nyo. We can dispense with the presence of the DSWD Mindoro Occidental, as well as, saan po kayo ma'am? Yung Miss Cueto? Saan po kayo, DSWD? Batangas City po, Your Honor. Siguro CSWD o Batangas City malapit, po. malapit Yes, po. lang naman kayo. Siguro kasama pa kayo. Yes po. We can dispense with the presence of one of the police officers here, unless Senator Estrada, sinong pababalikin natin sa police? Wala na siguro. Wala na, we can dispense with the presence of the PNP. What about Barangay Captain Patal? Yes, Nangangampanya ka pa, Kapitan. hindi nagkwari yata ni Senator Tulfo yung kanyang presensya sa susunod na hearing. Kasi Ganun. wala si Senator Hindi na Tulfo. makapangampanya si Kapitan. Nag-file ka ng certificate? Yes, Your Honor. Kailan ba kampanyahan? October 19 po to 28. Dapat siguro bago magkampanyahan, nakapag-hearing na tayo. Matagal pa naman eh. Marami lang kami budget hearing ngayon, kaya nahihirapan kami maggawa ng schedule. Nagpapasalamat po ang committee ito. No, before that, again, I would like to issue this stern warning to the spouses, Pablo and Franz Garcia. You might suffer the same fate. Katulad na sinabi ko kanina, yung mga amo ni Bonita Baran na nasintensya ng regulasyon perpetua. Nakita niyo naman yung kasambahay, si Aling LV. Inakita niyo yung kondisyon niya. Nabulag, halos hindi na makakita, halos irreparable na yung damage sa kanyang mga mata. At sino gagawa nun? Walang gagawa nun. Sumasagot si Aling LV. She's not being coached by her legal counsel. Tuloy-tuloy yung sagot niya. Sumasagot kayo, binubulungan pa kayo ng... Although, nothing against it. That's your right. Pero of course, as an observant, nakikita ko kung sino nagsasabi ng totoo. I will not prejudge you. But again, I'm warning you, you will suffer the same fate. Thank you, Mr. Chair. Maria P. Guillermo Villar. Nandito po kayo? Yes po. Pakialis na siguro yung face mask para... Nahawak namin ng committee ito ang iyong sinumpaang salaysay. Nakalagay dito na ikaw ay naninirahan ngayon sa Mamburao, Mindoro Occidental. At nakalagay din dito na kasambahay ka
bago pa mag-Mayo 2023 hanggang June 2023 ni Danica Jerlyn Garcia Ruiz na nakatira sa barangay Palocan West, Batangas City. Sino si Danica Jerlyn Garcia Ruiz? Anak po siya ni Ate Franz po tsaka ni Kuya Jerry. Anak. Apo. Ilang taon na to? Hindi ko po alam kasi hindi ko po siya natatanong kung ilang taon po siya. Hindi, pero sa itsura. Nasa 18 po kasi grade 12 na po siya, graduate po ng grade 12. Grade 12. Hindi siya nakatira sa Mindoro, nakatira siya sa Batangas City. Opo. Bakit? Bukod na nag-aaral? Kasi po nag-aaral sa Lyceum. Ito yung gustong ipatawag at narinig naman ni Asek Dumlao ni Senator Estrada na 18 anyos na sa ngayon naninirahan bukod, may sariling bahay sa Batangas City. Opo, naupa po, apartment. Naupa sa Batangas City. So hindi ito talaga batang musmos na kailangan ng guardian, may sariling diskresyon na at naninirahan ng bukod. At noong Mayo taong ito, dinala sa inyo si Manang LB. Opo. Dinala, sino naghatid? Si Kuya Jerry po. Jerry, pwede mong ituro? Nandito ba yung Jerry? Sino ba ang Jerry? Ruiz po. Ang Pablo Ruiz at Jerry, isa yon. Nickname niya, hinatid. Opo. Hinatid si Manang LB sa bahay ni Jerlyn Garcia Ruiz na anak. Opo. So dinala siya doon para magpagamot, para magpagaling, Para ipagamot po. para ipagamot. Kasi anong itsura na niya yon? Yun na po ang itsura ni Ate LB. Bulag na po siya nung dalhin doon. Yung ngayon, papagamot sana saan? Sa Batangas City? Saan? Diyan natin po sa Batangas City. Sa Batangas City. Matanong ko po si Dr. Nico Valentino Magalona, meron ba hong attempt sa inyo na dalhin ang isang nagngangalang LB Vergara para ipagamot? Sir, dumating lang po patient sa ER. Ako po yung duty. Ito pong dinala sa inyo ay nitong may kaso na o noong Wala pa po, sir. itong Mayo po, yung Mayo 2023. Initial po is June 29 po, sir. Nakita ko po siya sa June ano po? June? 29 po, sir. June 20. Anong year po? 2023 po, sir. 2023. Sino po nagdala? Yung relative po. Relative, hindi po yung mga Ruiz. Yes po, sir. Yes, Ito yung na-rescue na, nakatakas na. Yes po, Your Honor. Ayun. And requested po for medical legal po, sir. Requested for medical legal. So ikaw, Maria Fe Villar, kasambahay ka din sa mga Ruiz doon sa bahay ng anak. Opo. So kung saan natutulog si LB, doon ka rin. Opo. Magkasama kayo. Ano na ikwento niya sa inyo? Wala naman po siya nababanggit. Pero hindi ka ba nagtataka na yung katatayuan niya ay kakaiba? Hindi po. Kasi noon ko lang po siya talaga naging kasama din nung ihatid po doon ni Kuya Jerry. So nung hinatid nung Jerry, iniwan lang o binantayan pa? Iniwan na po. Iniwan doon sa 18 anyos na anak. Opo, iniwan po sa amin. So ano sabi ng 18 anyos na anak? Wala po. So iniwan doon. Pero si Manang LB, natulong-tulong din sa iyo. Opo. Nagwawalis-walis po siya pag minsan. Nagwawalis din. So, Senator Estrada and members of this committee, it would show that when LB Vergara was transferred apparently for medical assistance to a place in Batangas City to a member of another Ruiz, the member of another household of the Ruiz family, she was also asked to continue the same work as a household helper. Nagwawalis-walis, ano pa? Tulong din magluto. Hindi na kasi bulag na nga siya. So, Minsan po naglalampaso. Siya po ang may gusto nun. naglalampaso. So, umalwan-alwan yung trabaho mo. Maalawa naman po sa dya. Nabawasan. So, ang trato sa kanya bilang kasambahay din ng mga Ruiz. Opo. So, nagtrabaho siya doon. Tapos, meron pong binanggit kayo sa inyong sinumpaang salaysay dahil sa awa nyo kay LB, ay kayo ay nag-post sa Messenger kung sino ang nakakakilala, quote-unquote, kung sino po ang nakakilala kay LB Vergara o Silvera Vergara, nandito po siya sa Palocan West, Batangas City. Kayo po ang nag-post sa Messenger? Actually po hindi po ako nag-post. Sa Messenger lang po, nag-message lang po ako sa mga kapatid ni Ate LB. Pina-search niya po sa akin yung mga pangalan po ng kapatid niya. Tapos, minessage ko na lang po na kung kilala si Ate LB. Kasi po, uuwi pa ako kinabukasan ng Mindoro. Uuwi kayo ng Mindoro.
So nung umuwi ka, naiwan siya mag-isa ron? Hindi ko po siya iniwan. Inantay ko pong makuha siya ng mga kapatid. May dumating na kapatid. Sino yon? Si Ate Baby Lou po at saka si Ate Gloria. Teka, ang Gloria ba ay yung tasing? Ayun, kayo po yung nasa likuran. Kayo po ay nanumparin kanina, di ba? So, kinaon na sila. Ikaw ang tinatanong ko, sinundo na. Tsaka pa lang nakaalis. 30 pa po ako nakaalis nun. So, kailan dumating yung sinasabing may 20,000? Nung ano po, nitong kailan ba? June? June po kami nagpunta ka na Ate LB sa Simlong po. So, sa madaling salita, nung dumating sa Batangas City si LB, hanggat siya ay makuha ng kanyang mga kamag-anak, yung Baby Lou at anong pangalan ng isa? Gloria po. Gloria, ganong katagal? Bali po nakuha na po si Ate LB ng mga kapatid bago pa po ipaano yung Oo nga. 20,000. Nahuli pa yung 20,000. Nung nakaalis na, tsaka hinabol yung 20,000. Opo. Nasa kapatid na po si Ate LB. Kanino nakarating yung 20,000? Kanino sinabing may 20,000? Doon sa anak? O nalaman mo? Actually po kasama ako. Nalaman nung inaabot yung 20,000. Pero ganito ang tanong ko, ganong katagal simula nung dumating sa Batangas City hanggat makuha uli ng kanyang mga kamag-anak si Manang LB? Bali po nakuha po si Ate LB ay 28. Hindi, ganong katagal nga nanirahan doon sa Ano po? Bali, ano po, umabot din po ako ng 3 months. March 16 po ako nag-start. June 30 po ako nakauwi. Hindi, si Manang LB, ganong katagal tumira sa Batangas City? 1 month po, mahigit. Mahigit isang Opo. buwan. Mahigit isang buwan. So siya ay naging tumulong-tulong din, nagwawalis, hindi na ipagamot. Hindi po. Binigyan ng sweldo sa Batangas City? Hindi po. Hindi rin binigyan. So nung dumating yung mga kamag-anak, nagpasalamat sa iyo at ikaw ay nag-post sa messenger, kaya siya nakupkup muli, nakuha na rescue. Yes. Dumulog kayo sa Batangas City Police? Dito nga natin makikita na talaga naman na pinagtatanggol ng ating mga butihing senator ang Nanay LV na ito dahil naman talagang karumal-dumal nga ang kanyang natanggap sa kanyang mga amo na talagang habang buhay niya nang dadalhin ito. Ngunit nakakalungkot mga kaibigan na nasayang ang buhay ni Nanay LV Vergara ng 7 taon sa kamay ng pamilya Ruiz na ito at ang pagkaalam ng kanyang pamilya ay patay na nga si Nanay LV Vergara ngunit tinatago pala ng pamilya Ruiz na ito.